Kaugnay pa rin sa maanumalya umanong flood control project sa bansa, makakapanayan natin ang dating Secretary ng Department of Public Works and Highways na si Rogelio Singson. Magandang umaga po at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga. Opo, inamin niyo po na panahon niyo pala sa DPWH meron ng padulas sa flood control project sa district level. Paano niyo po ito tinugunan noon? Well, bago kami dumating dyan kasi talagang notorious ang DPWH. Nakikipaglaban sa top 3. Customs, PNP, kami. No? Yan parati. So, ang mandato sa akin ni President Noynoy, ayusin at bawasan o alisin ang korupsyon sa DPWH. Ganun lang kadiretso. Sabi ko sa kanya, basta't suportahan niyo ako, gagawin natin yan. Paano niyo po tinugunan yung padulas? Of course, nagkaroon din kayo ng investigasyon noon. Meron na ho bang napakulong dahil dito sa mga kasong sinasabi niyo na anomalya? Marami akong napatanggal na mga empleyado ng DPWH magmula sa USEC hanggang district engineer. And then that's when we instituted what we refer to as promotion from within. Ibig sabihin, lahat ng vacancy for district engineer, assistant regional director, ASEC, ipinopost namin yan sa bulletin boards ng mga opisina at sinasabi namin kung tingin nyo qualified kayo, mag-apply kayo at bibigyan namin kayo ng qualification exams. At walang nakakalusot na tigalabas. So ito internal po talaga, yun yung ginawang pag-resolve kasi hindi natin gaanong narinig o lumabas itong mga ganitong issue. Ngayon po talagang nakalabas na ito, mayroon pang isinasagawang investigasyon ngayon. May patutunguhan ho kaya itong iba't ibang investigasyon sa flood control projects? Well, sana, no? I wish. And in my short meeting with Secretary Bonoan, mukhang dapat may mga kasuhan ng plunder. Plunder ang sinasuggest ko. No? Kasi pag plunder, hindi lang yung empleyado mismo, kung hindi pati yung private sector involved. So after that, it will now have to take the DOJ, the Ombudsman, and the COA to come up with their own documents para may ma-pinpoint. Meron naman dapat sigurong managot dyan sa ganyang klaseng anomalya na napaka-garapalan. Dahil nga po dito, pinagre-resign mismo si Secretary Bonoan, pero may mga nagsasabi rin namang posibleng hindi niya alam yung mga nangyayari sa baba. Sa palagay po ninyo, sa inyong karanasan bilang Secretary ng DPWH noon, pwedeng hindi niyo alam yung mga nangyayari sa baba? Hindi pwedeng hindi. Nung panahon ko, identified yung ano yung klaseng project at namamonitor lahat yan. Ang naging problema kasi, dati-dati ang level ng approving authority ng district engineer 50 million. At yung regional director, 150 million. Anything above that, pupunta na sa central office yan. Okay. Ngayon, ang level of authority ng district engineer nasa 150 million. Ang regional, nasa 400. Sa katunayan, wala nang umaakyat na local project sa head office. Ang projects na nila yung foreign assisted projects. So you can imagine what's happening. Alam naman natin na yung district engineer is at the mercy of politicians. No? So 150, magkakaroon ng insertion na 1 billion. Hindi mo na makikita yan. Chap-chap-chapin na yan para lahat yan. Aaprubahan na lang at the district level. Para lang po malinaw, so ang sinasabi nyo, alam ng central office yung mga nangyayari sa baba? Well, ang nangyari dito, apparently, ganito kasi yung proseso ng budget. Meron tinatawag, and I think Senator Ping Lacson is very aware of this dahil nung panahon ko talagang siya yung nagbabantay between the NEP or the National Expenditures Program na sinasubmit ng line agencies at kung ano yung lumalabas sa Kongreso under the General Appropriations Act. Yung proseso na yan, magsasabit ang line agencies. For example, DPWH, for 2025, ito yung budget namin. Sabihin mo na, 900 billion. Together with the other agencies, President Bongbong signs off, submits to Congress. Ito yung National Expenditures Program ng Executive Branch. Ngayon, the lower house and the Senate will deliberate on the submitted NEP. Ang nangyari,
yung sinubmit ng DPWH na 900 billion, naging 1.1 trillion. Okay. So, nadagdagan ng insertion sa Kongreso, lower house o Senado ng 200 billion. Ang nakasama pa doon, yung palang sinubmit ng DPWH na 900 billion, merong binawas na mga 250 billion doon sa regular program na sinubmit nila at isinama as insertions. Yun ang hindi nalaman ng head office. So 450 billion ang blindsided ang central dahil biglang lumitaw. O ngayon, ang sabi, bakit hindi inobjekan? Bumalik sa Malacanang, the president vetoed, I think, almost about 76 or 80 billion out of the insertions. Okay. Anyway, sige po. At siguro itong mga figures na ito, marami pang lalabas At sana matugunan ng mga batas dito sa sinasagawa nilang investigasyon. Anyway, ano po kayo nangyari doon sa flood control master plan na iniwan po ng Aquino administration? Paano niyo po ba over ito sa susunod na namuno sa DPWH? It is there. Hindi ko naman iuwi yun. It is public document. It is in the Department of Public Works. In fact, NEDA has been referring to the master plan for river basins. Major river basins yan. If I'm not mistaken, 18 major river basins. But admittedly, because that was 15 years ago, you have to update that number, no? In terms of dati-dati, ang standard namin, 50-year flood data. Ngayon, hindi na pwede yun because of climate change. Dapat i-upgrade na nila sa 100 years. So again, merong master plan pero apparently hindi lang po natingnan. Para po ba sa inyo, dapat na mag-resign ang head ng DPWH po ngayon dahil sa mga nangyayaring anomalyang ito? Importante, may confidence si President Marcos at saka full backing. Hindi pwede yung walang full backing ng presidente. Marami pong nagsasabi kayo inirerekomenda Anong reaction niyo roon? Tumanggi na ako dun sa mga feelers dahil naawa naman ako sa safety ng pamilya ko. Bakit po safety ng pamilya niyo yung inyong isa sa consideration? Iisipin mo, untugin mo lahat yung mga contractors na yan, murang-mura buhay ngayon. Okay. Sige po, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo sa Balitang Hali. Salamat din. Dating DPWH Secretary Rogelio Singson.